Marami akong nakikitang video na talagang asar na asar sa Converge, no? Lalo na kapag nawalan sila ng internet connection. Converge! Ano na? Halos wasakin na nila tong Wi-Fi router na to. For today's video, nagpapasalamat ako kasi ang daming naka-appreciate dun sa ginawa nating video about this Wi-Fi Converge, no? Yung ginawa natin siyang access point repeater, no? So, thank you so much guys. Umabot yung video natin na more than 500,000. So, ang dami pa palang hindi nakakaalam na possible pala na gawin itong extension or extender, no? So, kaya kayo, kung meron kayong mga ganitong modem, yung mga disconnected na from Converge, from PLDT, kahit anong klaseng modem yan, kahit yung mga Smart Bro Wi-Fi, is pwede natin itong gamitin as extender ng ating mga network sa bahay or mga Wi-Fi sa bahay, no? Marami ako nakikitang video na talagang asar na asar sa Converge, no? Lalo na kapag nawalan sila ng internet connection. Converge! Ano na? Halos wasakin na nila tong Wi-Fi router na to. So, wag nyo pong gawin yun, guys, no? Pakinabangan na lang natin, okay? So, gawin natin siyang as Wi-Fi extender or wireless access point na tinatawag. So, paano ba ginagawa yun? Actually, ganito lang yung dun setup, oh. So, ito yung example, ito yung modem natin, no? Ito yung Converge natin na existing. Tapos, idudugtong lang po natin yan dito para maging extender siya. Ayan. LAN to LAN yung connection natin. Ganun yung ginagawa kong setup. So, halimbawa, nasa compound, halimbawa, no, kapitbahay nyo, gusto nyo bigyan ng internet, tapos meron kang second floor na mahina yung signal, sa kabilang kwarto, medyo mahina din yung signal, so pwede pong ganito yung setup na gagawin nyo. Yun nga lang, ang disadvantage nito is makalat yung wire, pero mas maganda po yung binabato niyang network connection, yung internet natin, mas maganda, mas mabilis po, dahil solid po ang network connection natin kapag naka-LAN cable tayo. Especially kung naka Cat 5e or Cat 6 tayo, ha. Make sure nyo lang na naka-gigabit na yung mga LAN port niya. Kasi alam nyo guys, meron pang mga router tulad nito, itong Wi-Fi Smart, no? Yung mga port nito is 100 Mbps lang. Kaya pansinin nyo guys, kapag naglalaro kayo ng mga online games, naglalag po. Kasi po mabagal yung pasok ng bandwidth nyo kasi naka 100 Mbps lang. Eh yung mga PC natin ngayon, nasa 1 gigabits per seconds na po yan. And yung Converge, etong kagandahan guys sa Converge, no? Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, napakalaga nito. Dahil yung mga port dito ni Converge is 1 gigabits per second, ano? And alam nyo ba, meron pang mas bago ngayon? Eto, umabot to ng 2.5 gigabits per second. Tapos meron din ako napansin, marami pang hindi nakakalam sa atin na meron tayong dalawang band na tinatawag. Ito yung dual band na 2.4 GHz and 5 GHz. So both Wi-Fi router and yung ating mobile phone is meron na po yung dual band. Pero hindi lahat, okay? Pero common na ngayon, naka-dual band na po yan. Para mas easy access tayo, mas mabilis po yung internet natin, 'di ba? Yung browsing experience natin, and lalo na pag nagi-games tayo, talagang solid na solid yung pumapasok na bandwidth sa atin kapag naka 5 GHz po tayo. So kung hindi ka pa familiar, well, papakita ko sa iyo kung paano po 'yun, no? Halika, let's go. Okay, so ito na yung setup natin, guys, no? Ayan, kung makita nyo, naka-connect lang tayo sa ating LAN port. Okay? So LAN 1, 2. So makikita nyo itong wire na to, itong Cat 5e natin, ito papunta sa ating modem router, papunta dun sa taas. Yan yung pinaka main router natin, di ba? So sabi ko sa inyo, mapapakinabangan nyo pa yan. Kung gaano din kabilis yung nasa main router natin, is ganoon din po yung ibabato niyan. Wala pong pinagkaiba. Okay? So mag-speed test po tayo para makita nyo. Ha? So let's go. So ayan guys, no, makikita nyo yung result. Download natin is 294. So 300 Mbps po yan kasi yung plan natin is FiberX 300 Mbps, 'di ba? So saktong-sakto, tama po siya. Okay? So connected po yan dito. Papakita ko sa inyo yung dual band para maging familiar naman kayo sa mga hindi pa nakakaalam. So puntahan lang natin yung ating Wi-Fi router. So ito yung IP address pala ng Wi-Fi router natin, no? 100.1. And then yung password natin. There you go. So, punta tayo dito sa advanced and then wireless LAN. So, dito sa wireless LAN, makikita nyo, merong advanced. Okay, so dito makikita nyo, hanggang N lang yung mode niya. 802.11bgn. Ibig po kasi sabihin yan guys, no? Ito yung parang pinaka-evolution ng Wi-Fi natin. Ang speed kasi ng B is nasa 11 Mbps. Ang G naman is nasa around 54 Mbps. And, so pwede ditong pagsamahin yung BG. And actually, may A pa yan eh. 54 Mbps din ata yung A. So, dito naman sa 11 BGN, combination po yan. Ibig sabihin, backward compatible. Yung mga luma pa yung mga device gadget natin is pwede pa siya sa 54 Mbps. So, pag N kasi, umabot yan ng 600 Mbps.
Yun nga lang kasi, gaya ng sinabi ko sa inyo, 300 Mbps lang yung plan natin. Kaya kung makikita nyo, 300 Mbps lang yung lalabas dun sa ating speed test. So, dito naman sa 5G Advanced, so mapapansin nyo, sa mode niya is meron tayong 802.11a, N, and AC. Ayan, no? Diba? So, ibig sabihin yan, guys, yung AC, eto na yung mga Wi-Fi 5. Ang Wi-Fi 5 is umaabot yan ng more or less nasa 6 GB per seconds na yung bandwidth niya. So, sumunod po dyan yung tinatawag na Wi-Fi 6, which is eto. Ayan. So, AX naman po sa kanya. AX. Etong mga ganitong Wi-Fi router. Okay? So, yung pinaka-latest natin, which is si BE. Ayan. So, etong si BE, guys, is Wi-Fi 7 na siya. So, I hope na may natutunan kayo, guys, no, about dual band. So, try natin na 2.4 GHz connect tayo. And then, speed test tayo, no? Okay, let's go. Ayan. So, makikita nyo, guys, yung 2.4 GHz natin is pumapalo lang siya ng nasa 100 Mbps. So, depende pa po yan kung maraming nakakonect sa atin no, sa Wi-Fi natin. So, punta naman tayo sa ating 5G. So, itong converged modem natin naka Wi-Fi 5 na to. Ibig sabihin ng Wi-Fi 5, pumapalo siya ng more or less na 6 GB per seconds yung bandwidth speed. Yun nga lang is 300 Mbps lang yung nakukuha natin dito. Kaya pag nag-test speed tayo dito is 300 speed pa rin yung makukuha natin, di ba? Tapos itatapon nyo yung converge, wawasakin nyo, sisirain nyo pag bad trip kayo, di ba? So, napapakinabangan natin yan. So, Archer AX12, ilalagay ko yung link sa comment section kung interesado ka. TP-Link, trusted brand, matibay, and subok na. Okay? So, I hope na may natutunan kayo. Maraming salamat sa mga subscribers natin and sa mga viewers natin dyan. Thank you so much sa inyo. And God bless you all. Ingat kayo lagi.